Crack! Nabali ang buto ni Ferdy. Kamusta ka, manonood? Buksan natin ang ating mga mata at puso para sa isang kwento na makakaantig ng iyong damdamin. Isang kwento ng ordinaryong tao na naharap sa di naasahang pagsubok. Tara, panoorin natin! Kilala si Ferdy bilang isang bibo at makulit na bata. Mahilig siyang tumakbo, tumalon at makipaglaro sa kanyang kaibigan. At dahil dito, mababa ang mga nakuha niyang score sa paaralan. Bibigay ko ngayon ang inyong mga score sa exam. All of you, nakapasa. Pero may isang bagsak. Dart Monteiro, you got highest score of 43 over 50. Panis. Vivos Reyes, you got the lowest score. 14 over 50. Ano yun? Handa ka pa dun ah. Kailangan kong makausap yung magulang ko. Baka naman ito. Hi, Oh, naku, nga pala. pinapatawag mo kayo sa school. Ano ba naman to? 50 items, 14 ka lang. Oh, ano sabi ng teacher mo? Eh, punta daw po kayo sa school eh. Ano ba namang score to? Pinag-aaral ka na mabuti tapos ganito. Oh, yan ang papala mo, di ka kasi nag-aaral, laro ka ng laro. Nasa ang office ng teacher mo? Dito po na eh. Mrs. Reyes, nandito na pala kayo. Mrs. Reyes, nabalitaan niyo na po ba ang nangyari kay Ferdy? Opo, sinabi sa akin kahapon ni Ferdy. Ayan, nabalitaan niyo po ba na ang score niyo ay pinakamababa dito sa aming room? Opo, kasi galit na galit po ako kahapon. At ang baba ng score, puro laro ang iniisip. Ayun din po ang concern ko dahil maaaring bumalik po ng grade 2 si Ferdy. Wala na po ba ibang paraan para hindi nangyari yun? Kung tataas ang kanyang score sa exam sa susunod na semester, ay maaaring mahatak nito ang score niya ngayong sem. Sige po, gagawin ko po ang lahat para matulungan si Ferdy. Maraming salamat. Sige po. Thank you sa inyong teacher. Thank you po. Okay, nag-aaral mabuti. Laro tayo! Tara, tara! Paalam na ako, nanay! Sige, paalam ka na. Nay, Oh, ano po ba ang maglaro kasama si Jaren? mag-aaral ka dyan kung ano na pinag-aatupag mo. Ferdy, Ferdy! Takbo na lang tayo! Tara, tara! Tara! Ay, ay, basan kayo eh! Basta mag-aakit ng puno! Tara, tara! Ferdy, ikaw nang tayo makita ng ulo! Jaren, Jaren! Bilisan mo, Jaren! Jaren, wag na pala tayo dito! Dami lang gam! Tara, tara! Go, Ferdy! Galing si Ferdy! Go, Ferdy! Hala! Si Ferdy mahuhulog! Hala! Si Ferdy mahuhulog! Hindi! Kasi iba ito, tapang ako tao eh! Ah, tapang ni Ferdy! Ang galing! Matabaw siya! Bulang, bulang! Matabaw ka topic! Hello, Ferdy! Okay ka na, Ferdy? Ah! Natawag ko na yung nanay mo, hindi mo ako Nay! Aling Piggy! Aling Piggy! Oh, ano? Yung anak niyo po, si Ferdy, nadulas po dun. Yung buto po, bali. Nasaan, nasaan? Nandun po. Nasaan na? Ayun po si Ferdy! Ayun po! O, saan na sakit? Dito po! O, sige, sige, tara. Jared, samahan mo. Sundalin natin sa doktor si Ferdy. Tara po! Ferdy, ngayon na ikaw. Bakit? Punta lang po kami ni Ferdy sa x-ray room.
po, 3 months na hindi magpupwersahin ni Ferdy na gumalaw yung braso niya since malala nga yung pagkabagsak niya. And yun, kailangan nyo bumalik after 1 month. Thank you po. Sa class, dahil malapit na ang ating second semester exam, in-expect ko na lahat kayo makakapasa dahil hindi kayo makakatungtong sa susunod na year nyo kapag nakabagsak kayo. Okay? Nakapag-aral ba ang lahat? Yes po, ma'am. Opo. Okay. Class dismissed. At dahil alam ni Ferdy na malapit na ang kanilang exam, kaya agad itong nag-aral upang tumaas ang kanyang grado. Class, ito na ang inyong exam. Ferdy, Ferdy. Copy ako. Sige. Class, ito na ang result ng inyong exam ngayong sem. Nakakatuwa dahil walang bumagsak ngayong sem. Pero nakakapanibago na mayroong isa dito na siya ang highest. Sino kaya ito? Tol, baka ikaw, tol. Ako kaya? Ang highest ay si Ferdy na 49 over 50. Galing ni Ferdy. Sumunod naman ay si Jared na 40 over 50. Thank you po. Ayos to, hindi naman nagalit si nanay. Tuwang-tuwa si Ferdy sa kanyang nakuhang score, kaya agad-agad niya itong sinabi sa kanyang nanay. Nay! Tignan niyo po yung score ko, ang taas. Wow naman, isa lang ang mali. Ang galing. Para nung una, 14 lang score mo. Opo, nay. Nang dahil sa trahedyang nangyari kay Ferdy, hindi siya makapaglaro dahil dito. Ang dating makulit, palalarong bata, ay naging isang batang bibo sa pag-aaral. Mas napagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral at dahil dito nakakuha siya ng mataas na marka sa paaralan. Kalaunan, gumaling din ang braso ni Ferdy. Ang kwentong ito ay pinapakita na ang pagsubok sa buhay ay hindi hadlang sa pagtatagumpay. Dahil ang pagsubok ay mga sandaling nagtuturo sa atin ng mga mahalagang bagay tungkol sa ating sarili. Kaya't huwag tayong sumuko sa pagsubok, maging motibasyon natin ito para mas maging matatag ang ating pagkatao. At ito ang wakas ng kwento ni Ferdy. O sige, saan masakit? Ay, sorry.